Magandang araw po sa inyo lahat. Opo, live po ito para sa mga bagong papanood lang. Live po ako. Totoo po itong narinig ninyo. Kasi nga ho, alam nyo mga kababayan, may matindi akong napanood. Kaya sabi ko, hindi pwedeng palagpasin to agad-agad. Baka mamaya hindi na tayo makapag-live mamayang gabi. So, huwag na nating palagpasin ho ito. Baka makaligtaan pa ho natin. Ito hong pangyayari ngayong araw na ito, kung saan lumabas sa balita, etong si Mayor Rama ay naano daw na, wait. Ayan si Mayor Rama ay, ito, naano daw, suspinde. Abay, pambihirang buhay talaga, oo. Ang buhay naman talaga ng mga, ang buhay talaga ng mga Pilipino ngayon, no, delicates na, ano. Ramdam nyo ba? Ramdam nyo po ba ang martial law? Kasi parang meron Hindi ko alam kung bakit Hindi ko alam kung sino may pasimuno. Don't tell me si ano na naman ito, yung naku, ayoko na magsalita. Naalala nyo kung sino yung yung bumanat kay Hubahib nung siya po ay pumayag na magkaroon ng maisog sa kanyang lugar? Naku, hindi kaya ito rin uli yun? Anong pangalan nga naman nun? Yung asawa ng artista? Naku po, patay tayo dyan, Banat Bay. Love ko to, salamat po Hindi, alam niyo yun, di ba? Hindi kaya yun na naman ang lumakad sa ombudsman para masuspende etong si Mayor Rama. Alam niyo naman kasi si Mayor Rama, di ba, from Davao, sumunod yung Cebu di ba? Doon sa Cebu, malaking bagay ho yun. Kasi tandaan ninyo, ang puso ng Mindanao yung Davao, di ba? At ang puso ng Visayas, although pinagtatalunan ng iba yan, pero alam naman natin Cebu, di ba? So, gising na, Banat Bay. Ngayon palang nag-alarm si Banat Bay. Gising na. 5:30 na. Alam nyo nga ho, sabi ko nga ho sa inyo, isang bagay na nangyayari ho sa ating bayan, pagka hindi ho maganda ang iyong pagkiling sa kalaban, ikaw gigipitin na. Abay, panoorin natin to. Panoorin natin. Ito na ang balita mula sa GMA Integrated News. Pinatawan ng preventive suspension ng Office of the Ombudsman si Cebu City Mayor Michael Rama at 7 pang opisyal ng City Hall. Nag-ugat yan sa reklamo ng 4 na empleyado ng City LGU tungkol sa kanilang reassignment at hindi umano pagpapasweldo sa kanila simula June. Di ba? Alam naman natin, di ba? Sabi ko naman sa inyo itong administrasyon na ito bumubuhay ng mga patay. Ito, yung kasong tong patay na, binubuhay na naman nila. Dahil nga po, itong si Mayor Rama, pumayago siya sa maisog. Di ba? Lahat to alam nyo kung bakit? Yan ay magbibigay ho ng takot. Di ba? Ika nga, magkakaroon ng takot ngayon yung ibang mga mayor o di kaya mga local government official pag sila ho'y pumayag na idaos ang maisog. Di ba ho? Ganyan na nangyari. Nagkaka-pattern na Di ba ho? Mula kay Hubahib, na ngayon kay Mayor Rama. O ngayon, iniimbestigahan din kahit si Alvarez ng Kamara. Alam nyo, kahit i-deny ng i-deny, na walang kinalaman yan sa politika. Coincidence lang yan. 3 magkakasunod, coincidence. Napakawalang yan naman po niyan. Wag pong ganun, wag kang ganun. Di maganda yan, mga sir, mga ma'am. Sap. Hindi maganda yan, sir. Hindi, para lang sa kaalaman natin, wag mo ganun. Hindi kasi maganda yun. Kasi kawawa naman ng Alam nyo, etong si Mayor Rama, maganda naman po yung kanyang sinabi, di ba, sa katunayan, sinabi nga ni alam ko binanggit ito ni Pangulong Duterte, na kaya nga sa Cebu medyo malumanay lang si Pangulong Duterte kasi parang ang usapan doon, wag babanatan ng direkta ang presidente, which is may punto rin naman siya. Kaya lang, hindi maalis na banatan po etong Kamara. Kasi yun naman talaga ang punot dulo niyang maisog muna Tandaan natin, it's all about
nagsimula yan because na-trigger yan dahil dun sa PI. Kung maaalala ninyo, papakita ko sa inyo mamaya. Diyan nagsimula yan yung PI na yan, tapos yung pagbabago ng konstitusyon. Kaya nga kung mapapansin nyo, kahit yung sinuot kong t-shirt, sabi doon, protect the Constitution. Yan o talaga ang, hindi naman po, hindi ho ako nagsabi nito, si Pangulong Duterte. O magagalit na naman dyan yung mga war freak. Sasabihin na naman nila, si Banat Bay, bayad na. Hindi, alam mo yung mga war freak, mga wala sa utak yung mga yan Puso lang pinaiiral yung mga animal na yan Tandaan natin sinasabi nga ni Pangulong Duterte, we are not against Marcos, this is not against the government, it's not anti-government rally. Di ba ho? Ito ho'y sinasabi lang na we are against changing the Constitution, at yung clean governance ang kailangan natin dyan. Yan ang sinasabi niyan Kaya yun din yung sinasabi ni Mayor Rama. Wala naman po siyang binitawang galit sa presidente, galit sa gobyerno. Hindi. Sinasabi lang niya, protect the Constitution. We are not for sale. Yan yung sinasabi niya Di ba ho? Ibig sabihin, it's against kanino? Sa Kamara. Kay Romualdez. Diba ho? Alinaw ho nun. Bakit biglang nabuhay yung mga patay na kaso? Naku po, napapayawa tuloy yung iba dyan. By 2023, sa kabila yan ng desisyon ng Civil Service Commission Region 7 na kailangang ibalik sa dati nilang posisyon at sweldo ang 4. Tatagal ang suspensyon kinarama ng 6 na buwan. Sinusubukang kunin ng GMA Integrated News ang komento ng alkalde at iba pang Alam mo, balita mula sa GMA. Alam mo, yun yung bagay na bagay na hindi maganda. Kasi isipin nyo from Hubahib, sinuspinde. Itong Cebu, Mayor, sinuspinde. Si Alvarez, ginigipit. Tapos kahapon, nagkataon yung maisog, di ba? Biglang nagkaroon ng tawag dito. Yung pagkukumpuni, pag-aayos nung renovation na bagong gawa lang naman. Renovation ng Freedom Park. Sabay-sabay Talagang ang target yung maisog. Alam kasing malakas yung maisog. Di ba? Tapos sasabihin natin, walang kinalaman sa politika yan. Walang kinalaman sa politika yan. Napakakalukuhan naman po ata, no? Ipapakita ko sa inyo, ito. Ang ayos-ayos naman ng sinabi ni ayan, no? Ayan po yung balita tungkol po sa Rama, Cebu is not for sale. Yun ang kanyang sinabi. Wala naman po siyang banat dito kung mapapansin ninyo. Oh. 'Di ba katunayan nga siya nga ho ang pumigil doon sa mga nagsasalita sa stage na walang direct hit sa pangulo. Walang pambabastos, pambababoy sa pangulo. 'Di ba? Ang kanya lang, wag niyo namang baguhin ng konstitusyon para sa sarili niyong kapakinabangan. Yun ang sinasabi lang Against lang po siya doon sa People's Initiative. Bakit ganire? 'Di ba? Bakit ganire ho ang ang ginagawa ninyo dito? Hindi naman mo nakadirekta sa Malacanang. Sir Lagdameo. Ito po'y nakadirekta lang naman po sa Kamara. Ba't mo sinasabi si Sir Lagdameo? Wala lang, sinasabi ko lang. Hindi naman tayo sure dyan. Hindi kasi kung maalala nyo, yun yung sinabi ni Gob Hubahib. O diba? Baka, hindi natin alam kung, kasi alam mo, nangyayari ho yan sa bawat administrasyon. Minsan wala talagang, yung mo'y nasa baba, o yung mga, alam mo na, yung mga nakapaligid sa Pangulo, minsan bida-bida yan Yung wala naman sinasabi ang Pangulo na itigil yan, iganito yan, wala siya, walang pakialam.
Hindi naman niya pinapansin. Kaya lang, merong mga bida-bida na, sir, ako nang bahala dyan. Ayusin ko to. Siguraduhin ko ito. Yun ang nakakatakot eh. May mga ganun talaga eh. Alam mo, nangyayari yan mula noon. Nangyayari yan yung mga, sige. O ikaw na bahala. Tapos magugulat na lang yung Pangulo, ano ginawa mo dito? Mirasol Yusyoda, maraming salamat po, palakpakan. Mirasol Yusyoda. Hindi kaya nga alam mo, pinaparating natin sa ating Pangulo ito, Mr. President. Baka naman, yung mga tauhan ninyo, nag-o-over na sila, react na kagad sila. Ulitin lamang po natin, Mr. President, ha? Wala hong intensyon ng maisog na pababain ho kayo o, anong tawag doon, yung puwersahin kayong pababain. Alam nyo, nakikinig ang maisog organizer sa kumpas ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, paulit-ulit niya na sinasabi yan. Wala namang, hindi naman ako nagsabi niyan. Si Pangulong Duterte, lagi niya sinasabi yan, there is no major mistake or something ganun. That para magrevolusyon ang Pilipino. Lagi niya sinasabi yan. Hinay garutay lang, ika nga. Wag tayo, magreklamo tayo doon sa mga hindi magagandang nangyayari sa gobyerno. Tama ho yun. Pero tandaan nyo, si Pangulong Duterte marunong sumunod ho siya sa batas. Hindi ho yang gagawa ng isang bagay na alam niyang treason, rebellion. Hindi ho yan si Pangulong Duterte. Hindi ho yung war freak. Merong mga war freak na nandyan sa tabi-tabi. Pero hanggang si Pangulong Duterte ang namumuno nitong maisog, sa tingin ko hindi ho yan gagawa ng hakbang na para ganun. Kaya, Mr. President, medyo tingnan nyo yung mga tauhan ninyo. Medyo bakit ganito nangyayari? Hindi ho ito honest to this is a opinion na hindi ito attack, Mr. Marcos o the President. This is an opinion, Mr. President, to say to you, nakakasira yung mga ganyan diskarte sa inyong pamahalaan. Hindi maganda. Natatamaan ho kayo dahil sa dumidiskarte ng mga ganyan. Sana silipin ninyo. Kasi pattern hindi na natin ma-deny ito. I-deny nyo pa ho na i-deny. Kalokohan na ho. Ayan na, kay Ubahib, kay Alvarez, pinapatanggal na. Ito naman, this time, pinasuspinde. Sir, pakisilip naman po yung pinsan ninyo. Alam nyo, ang masisira dito kayo sa mga ganitong galawan. Hindi totoo Medyo this is a concern. Hindi ho ito attack lang, basta to attack. Hindi, this is a concern. Criticism. Kung meron mang ganun. Diba? Kasi ayoko yung toxic attack. Alam niyo yun? Ayoko ng ganun. Hindi ako ganun. Pasensya na Ako, mahal ko bayan ko. Ayoko masira ang bayan ko. Mahal ko ang bayan ko. Gusto ko magbago ang mga... Kasi ito ang politika. Ano ba ang pinagkaiba ng constructive criticism at yung namumulitika lang? Ang namumulitika lang ganito. Tabi ka na, kami na papalit. Wala kang alam. Kami na. Ang constructive criticism, ito, ganito yon. Pakiayos. Ayusin nyo. Walang problema kayo mamuno. Ayusin nyo lang. Doon tayo Positibo tayo Ayusin nyo lang, Mr. President. Kawawa naman yung mga ganitong bagay na nabubuhay na patay na kaso. Di ba? Kasi alam nyo, sabi naman ito isa, Sir, si Amy tahimik. Hindi lang tayo nag-google. Ito hindi ko kinakampihan si Senator Amy Alam nyo, binabanatan ko yan Kaya lang, pumatas naman tayo. Pagpasensya nyo na kung pumupo na ako ng medyo sumasablay tayo ng konti ng hirit Yung mga, alam nyo, alam nyo yan, number 1, ayoko yan si Senator Amy. Alam nyo yan, di ba? Ilang beses ko na sinabi sa inyo yan. Sa tingin ko, walang pinagkaiba yan. Pero let's give, alam mo,
unbiased criticism. Kasi ito, pakinggan nyo ito. Speaking of Senator Amy, wait lang, ayan. Tinanong siya kung naniniwala ba siya na merong tawag dito, merong nanggaganap na destabilization. Ito si Trillanes, parang asong kaul ng kaul. Ito, pakingge. Alleged destabilization plot against the Marcos administration. Nababaduyan na ako sa mga chismis na ganyan. Lumang tugtugin na, no? Nakakasuyan. Unless may tunay na katudayan, huwag tayo masyadong praning. Basta magtrabaho lang tayo at kung maaari, ibalik ang usapin sa bigas, unahin ang pagkain. Yun lang ang aking mantra. Unahin ang pagkain, gutom ang Pilipino, hirap tayong lahat. Yun na nga. Ayan na nga ho ang tinatanong ng mga kababayan natin. Ano ba ang ginagawa ng Senado tungkol ho dyan? Tama naman yung sagot ni Senator Amy na wag naman kayo masyadong praning. Alam mo, Senator Amy, kasi Trillanes talaga. Mga praning. Hindi ko alam kung bakit praning si Senator Trillanes, ha? Ay, dating Senator. Kapitan Trillanes. Ay, di. Ewan ko kung mananalo barangay captain yun. Kagawad. Ay, di rin. Tanod Trillanes. Di kaya? Bigyan nyo naman ng konting katungkulan yung mama. Si Tanod Trillanes. Hindi ko sure kung kung anong nasa isip ni Tanod Trillanes. Pati pulis dinamay. Ayan tuloy, kinontra na siya ng kamera, ng kapulisan. Ngayon naman, si Senator Amy. Diba? Sabi nito isa, grabe naman. Paano matanod duwag siya? Gago! Grabe naman kayo, wag ganun. Hindi, kaya nga alam nyo, Senator Amy, tama ka sa sagot mo na wag na tayong mapraning. Siguro maganda, Senator Amy, yung mga bagay-bagay, ayusin nyo dyan sa Senado, yung pagkain. Kasi yung inflation, sa Mendang, salamat po. Itong mga taga-Amerika lang, parang walang inflation eh. Taga-Japan eh. Panay ang pakulay eh. Parang walang inflation sa kanila eh, no? Sa atin, grabe yung inflation, tumaas na naman po eh. Yun dapat ang focus ng gobyerno ngayon eh. Hindi kung saan-saan eh. Ating bigas na nasa 60 piso kada kilo ay hindi makatarungan. Thank you, ma'am. Hindi ko alam. Wala akong alam. Wala akong nakikitang katibayan, kundi ang kapraningan ng mga tao. Pero you don't see them doing that, yung destabilization. Grabe yung tanong ha. Ang tanong sa kanya, sa tingin mo ba may destabilization? Sagot niya, wala. Napapraning lang mga tao. Siyempre, yung media kailangan pumitik ng konti. Sa tingin nyo, hindi ginagawa ng mga mga nagpapalabas ng mga maisog na yan, mga pideya na yan. Sabi niya, eto, sagot ni Amy, Senator Amy. Is there any proof? Provide the proof and then let's have a look at it. Yun, buti pa. Is there any proof? Ha? Is there any proof? Yun ang tanong dyan. Is there any proof na merong destabilization ginagawa ang mga Duterte? Is there any proof? Doon sa ibang, di ako makapagsalita doon sa iba. Ayoko magsalita tungkol doon sa iba. Pero pagdating mo sa mga Duterte, meron ba? Laging bukang bibig ni Pangulong Duterte yan eh. Ayaw niya ng revolusyon. Ayaw niya. Basta siya, pinupuna lang niya yung mga mali. Ayaw nga niyang tawagin siyang oposisyon eh. Tinanong siya dyan, di ba? Basta siya, bilang Pilipino, nagsasalita ng mga nakikita niyang hindi tama. Yun lang yun eh. Yung iba dyan, napapraning na. Meron tuloy tanong dito. Sabi ni H. Lisa, pwede magtanong sino mas matanda, si Amy or si Lam? Ask lang po. Isa lang ang tanong ko sa'yo. Sa sagot mo. Ay, isa lang ang sagot ko sa tanong mo. Alam mo kung ano? Ha? Saan ba? Sa mukha o sa edad? Di ako sure eh. Gago! Hindi tayo sure eh. Bale, kasi kung sa
itsura, ewan ko, ayoko magsalita. Hindi ako makakomment para... Gago! Kasi, merong isa doon, di na gumagalaw eh. Ay, hindi ko na alam eh, kung ano ba talaga. Di ba? Hindi natin sure eh. Eto si, si Bastik, kakaiba rin, ano? Ito ang itsura ng Pilipinas ngayon. Hindi, alam mo malalim yung sinabi ni Basti na yun eh. Yung, ito ang itsura ng Pilipinas ngayon. Kasi iba literal lang na ininterpret yun kasi ganito, si pangalan na to, si First Lady, ganito itsura, hindi uso, ganun. Hindi naaayon sa panahon. Sabi niya, yun yung mga sinasabi ng iba. Pero sa totoo lang, malalim yun. Malalim yung sinasabi ni Basti. Dito, pinakikita lang niya kung ano na ang meron ng forma ang Pilipinas ngayon. Kung dati, di ba, na ang itsura ng Pilipinas, ang mga Duterte, yung, alam mo na, yung alam ang nararamdaman, yung simpleng mamamayan. Ganon, ika nga. Simpleng mga tao. Yung nasa airport, kumakain, nasa table, hindi doon sa lounge. Alam mo yun, ganun eh. Diba? Ngayon, parang sinasabi niya, iba na. Iba na ang antas ng mga gobyerno ngayon. Yun yung malalim na interpretasyon. Diba? Yun, hindi lang yung sa itsura. Kasi baka sabihin ng iba dyan, lalo na yung mga bangag vloggers. Baka sabihin naman nila, grabe naman yan. Ad hominem naman yan si Baste. Hindi ad hominem po yun. Ang sinasabi niya, yung dating simple na gobyerno, ngayon iba na. Kasi nga, kita mo naman yung pagiging syala ni Madam dun eh. Madam Liza eh. Yeah. Ibig sabihin, ganun na itsura ng gobyerno natin ngayon. Malalim yun. Huwag naman kagad simpleng lang. Bisaya kasi ang salta ni Baste hindi maintindihan. Actually, hindi ko nga naintindihan yun eh. Pero alam nyo ba, nanonood kami dun sa SMNI habang kumakain ng sobrang sarap na pagkain. Grabe itong SMNI, sarap-sarap na mga handa nilang pagkain. I appreciate it, mga taga-SMNI sa totoo lang, kung wala niyan, di na ako punta. Sabi nga, stomach is the way in man's heart. Di ba? May mga ganun-ganun eh. Gago! Kaya dapat kayo mga kababaihan, magaling kayo magluto. Kasi may ganun eh. Di totoo naman. Salamat SMNI sa pagpapakain nyo sa amin. Kahit wala po kami sahod. Uy grabe kayo Martir ang banateros. Walang allowance, walang sahod. Pagkain lang ang kapalit. Kasi nga, dahil sa puso. Ganun. Ganun po ang siste. And anyway, sinasabi lang natin yan kasi alam naman natin, sasabihin na naman ng mga bangag vloggers, ad hominem si Basta. Hindi ad hominem yun. Malalim ang dahilan nun. Nung sinasabi niya lang ganun. Hindi lang yun sa itsura. Yung form of government or the kind of people governing the government. Yun. Malalim mo yun. Wag mo tayong bida-bida dyan, ito. Pakinggan natin itong ano na mangyayari sa PDEA leaks. Kasi yan yung mga tanong ng iba dyan Kasi sigurado ako ending nito. Alam ko yung in-expect nung iba Ending na naman nito, gusto nilang makulong si Marcos. Or gusto nilang si Bato kundinahin si Marcos. Ganyan ang ending niyan Trap ito kay Bato. Itong PDEA leaks na ako ito lang. Sana matuwa na tayo at least diniscuss sa kanyang hearing, di ba? Kasi kita nyo naman yung mga sinasabi ng iba diyan, na ibang senador, di ba? Kesyo parang namumuliti ka na. Ganun ang sinasabi. Sino ba to? Yung presidente nila? Si Senator Subiri, di ba? Kaya nga matuwa na tayo kasi mahirap tong ginagawa ni Bato.
siya ho yung siya ho yung committee niya ho ito na alam naman natin talagang tatamaan ng presidente dito. And yet, nanindigan. Pero doon lang tayo sa aayon sa batas. Mahirap kasi yung iba dyan gusto beyond sa batas. Ang batas ho, hearing ho ito, pagdinig lang ho ito. Hindi naman ho ito korte na dapat na husgahan na kagad yung mga nabanggit. Ang problema, may mga problema pa nga ho Ipapakita ko sa inyo ha. O, pasok. Ang chairman po ng Public Order and Dangerous Drugs ng Senado, Senator Bato de la Rosa. Magandang umaga po, Senator. Magandang umaga sa iyo. Si DJ Chacha ba to? Yes po, Senator. DJ Chacha po. DJ Chacha at saka si Ted. Si Bato lagi na lang nakakalimutan yung mga interview sa kanya. Isang araw si Boss Dada, di niya rin Hindi, biro lang ha. Good morning sa inyong dalawa at sa ating taga-subaybay. Good morning. Salamat sa panahon. Go ahead, Chap. Thank you for your time, Senator. Diretso po tayo agad doon sa nangyaring Senate hearing kahapon kung saan isa po sa mga natanong dito nga po sa nagsiwalat doon sa pinatawag ninyo sa hearing na si Morales, yung tungkol po sa pagkakakilanlan ng informant niya. Kasi itong impormasyon na ito ng PIDEA Leaks, hindi po sa kanya galing mismo. Base po doon sa mga sagot niya kahapon, sinasabi po na hindi niya matandaan yung pangalan, maging yung kasarian, hindi niya rin po maibibigay. Paano po ba natin maipupurso pa itong ganitong klase ng Senate hearing kung yung informant mismo, Senator, hindi niya maibigay sa atin? Alam mo, malaking problema po yan. Sa totoo lang, medyo malaking problema po Hindi ko sinasabing yung credibility ni Morales medyo nabasag. Pero yung mga tanong na hindi niya na masagot, kaya ako tinatanong yun kasi kailangan ng ebidensya. Hindi pa pwedeng yung tinatawag na hearsay na galing kay ganito. Mahirap po yun. Kasi if that's the case, everyone could just go sa Senate at sabihin, sabi kasi ni ganito. Di ba ho? Lajinsky, maraming salamat po. Kailangan natin tingnan to ng mas malaki. Sa totoo lang, wala nang maire-reveal si Morales na masasabi nating pwedeng magamit. Pwedeng malaman ng tao. Kasi pag tinanungan mo siya ng ebidensya, laging hindi sa kanya direkta. Merong ibang pinagdadaanan. Di ba ho, may source, ganito. Hindi naman niya mapangalanan. Sa totoo lang, kung sa korte ito, naku po, yari ho si Morales dito. Kaya, anong punto ko dito? Ang punto ko dito, at least, dumaan sa Senado. Malaking bagay na ho yun. Nagagalit kagad tayo kay Bato. Malaking bagay na po yun. Lumabas na. Yung dapat, at least ngayon, dinidiscuss na ng media. Yun malaking accomplishment na. Di ba ho? Kasi, kung sa korte yan, naku po, patay tayo dyan. Di ba ho? Ako lawakan natin yung isip natin. Kasi, tingnan nyo, pakinggan nyo ho. Pasok. Yun nga, no? Yun nga. Kaya nga, isang hearing na lang ang aking schedule this coming Monday para mapagbigyan na lang yung mga ibang nabanggit na pangalan. We have to hear their sides also. So, patungkol dyan sa yung sinasabi niya na hindi niya maalala. Pero ako, retired police ako, DJ Chacha. Pareho kami, kung operator siya ng PDEA, operator din ako ng PNP ng matagal. Alam ko po yan, ang duda ko sa kanya is ayaw lang niya ilaglag yung pangalan ng kanyang informant dahil nga... Yan, maganda nga dyan. Pinagtanggol niya si Morales. Sinabi niya, I give the benefit of the doubt na ayaw lang niyang ilaglag yung kanyang source. Diba? Meron kami diyang code of conduct between handler at saka confidential agents na confidential informants na walang laglagan. Hindi talaga ilabas yung mga pangalan ng informant mo pag ganun. So, duda ko yan ang nasa isip niya ngayon. Alam mo, eto sabi ng iba, tama kayo Hindi po pwedeng i-reveal ang informant. Tama ka, Josie. Etong matindi.
Buti hindi siya diniin ni Bato. Eh kung ibang senador yan, tulad ni Jinggoy. Tama, mali. Kasi may humihirit na naman dyan eh. Nag-iba ka na ng tono, banat bay, alis na ako, bye-bye. Ako na nagtanggal sa'yo, huwag kang mag-alala. Hindi mo na makikita tong live ko. No. Kung gusto mo magpakatanga at isarado isip mo, I will do you a favor. Naintindihan natin dito? Naintindihan ni Bato eh, na yung resource person o yung si Morales, hindi niya pwedeng i-reveal yung kanyang informant. Buti hindi nagdiin si Bato. Sa totoo lang, kung ibang senador yan, naku po, pwede ka makontempt dyan. Hihiritan ka ng kung ano-ano. Tapos nagagalit tayo kay Bato. Siguro, bigyan natin benefit of the doubt na hindi niya maalala ko, no? Pero may duda ako na alam niya yan. At hindi lang niya mailaglag dahil nga ayaw niyang masira yung relasyon niyo sa yung informant dahil buhay din ng informant na nakataya dyan kapag ilaglag mo. So, duda ko, yan ang sitwasyon ngayon na Morales. So, kahit po may pag-aalinlangan yung ilang mga kasama ninyong mambabatas, maging ang PIDEA nagsabi na rin po noon na fake po yung mga dokumentong kumakalat at may mga nagko-question din dito po sa kredibilidad nitong si Morales. You will still stand by your word, Senator, na kayo po ay naniniwala na authentic ito pong mga dokumento na lumabas? Yes. I will stand by my word. I'm going to bet my life pagdating sa papel na yun. Sigurado ako. Dahil nga... Itong isang bagay na ito na hindi pa rin maintindihan ng iba. Paulit-ulit niya sinasabi, I stand by my words. Authentic yan. Doon pa lang mabigat na yun Yun na yun Yun na mismo yun Authentic yan. Ano pang gusto nyo marinig? Yung mga warprick dyan. Ang basihan ko, unang-una, yun, inamin ni Morales na siyang gumawa, siyang pumirma. Pangalawa, inamin ng PIDEA na yung mga sasakyan nga nakalista doon sa na maggagamitin nila pag-conduct ng surveillance and casing operations. Sabi nito, pwede palang isiwalat ang confidential informant, banat bay? Hindi nga Hindi ka nakikinig? Hindi ka nakikinig o talagang sarado lang ang isip mo? Kaya nga sinabi, hindi nga pinush ni Bato Hindi nyo ba na Pero kung sa iba yan, ipupush yan. Naku, maniwala kayo kung sa iba yan, wala na, kulong na yan. Kita mo nga ginawa kay Ka Eric di ba? Tsaka kay Baduy Ang punto ko dito, i-appreciate naman natin, at least gayon, nandito na sa balita ito. Doon sa kondo ni Spencer! Hello? Shout out! Marcel Soriano ay pawang mga sasakyan ng organic vehicle ng PIDEA at ang isa pa doon ay identified na personal na vehicle ng team leader ni Morales na si Francia. At pangatlo, ito yung mahirap ma-debunk dahil nga yung claim ng nagpapatunay ito na hindi ito AI generated or computer generated. Beben Matinong, salamat. Yung dokumento na ito, makita natin kahit na soft copy lang yung nagkakalat, pero makita natin na yung papel na yan ay talagang old file dahil nga makita natin doon sa Xerox copy or photocopy yung butas ng puncher na papasukan ng passenger para gawing file yung papel na yan. So ako'y naniniwala na authentic yung papel na yan. Ang tanong lang, pag sinabi ng PIDEA kasi na non-existent, yes, totoo yun. It's non-existent as far as they are concerned. Non-existent yan sa file nila dahil somebody took it from their file. Yun, kasi hindi maintindihan ng iba. Matagal ko nang pinaliliwanag yan. Naturalmente, i-deny ng PIDEA yan. Kasi nga hindi na umabot sa kanila. Ano pa lang yan parang nasa baba pa lang yan Parang iniimbestigahan pa lang. May pumigil na. Yun ang punto dito ni Bato. Yung iba dyan, kailangan pang espelingin. Galit na galit. Talaga, kahit anong bulat-lat nila sa kanilang, kahit anong inventory gagawin nila sa kanilang mga
file documents ay hindi na makita yan dahil somebody took it at nagpakalat doon sa social media. So yun lang ang basihan natin. Kaya nga kahit na lahat, hindi ko naman kinuha lahat ng statement ni Morales, hook, line, and sinker. Alam ko may sinasabi siyang totoo at meron din siya sinasabi na medyo may kunting alinlangan ako, hindi masyado akong kumbinsido. Pero kahit na anong giba mo sa credibility ng witness, siguro kahit na kumbiktado ka na kriminal, no? Siya, hindi pa naman siya kumbiktado, facing charges lang. Sabi tuloy nito isa, intindihin mo kasi mga typical Pinoy, banat ba? Matagal din kasi nanonood ng mga teleserye, yung mga yan, kaya mabababaw. Grabe ka naman. Kasalanan ng teleserye. Only banat ba hindi bumanat kay Bato? Kasi nag-iisip po ako. At saka si Pangulong Duterte, diba? Pinagtanggol niya ng bonggang-bongga si Bato. Eh yung iba nga sabi sarado pa isip eh. Hindi pinagtanggol ni Pangulong Duterte yan. Pinariringgan niya si Bato. Gago! Ganong kasarado ang isip ng ilan nating mga kababayan. Lupit ano? Diba? Ewan ko talaga. No comment ako. Siya, kahit gano'ng kakakumbiktadong kriminal, you still have your own piece of truth naman siguro. Hindi naman natin pwede sabihin na porke Triple N Sohiri Black. Ayan, ang ganda na sinabi ni Bato. Kasi, di ba, binabalik sa kanya yung mga kaso niya, natanggal, si Morales. Ano sabi nito ni Bato? Hindi naman porket, nagkasala na o kaya nagkaano na wala nang truth sa sinasabi. Tanga na lang talaga hindi makaintindi dito kay Bato. Dapat sa inyo, kutusan talaga. masamang tao ka, kriminal ka, wala kang talagang karapatan magsabi ng katotohanan, di ba? So, kaya tayo, that's the purpose of the hearing. Pakinggan natin lahat ng sinasabi nila at i-evaluate natin according to evidence at saka Alemi, salamat po. Yung ating konsensya. Yun. Yung nabanggit niyo po ngayon na meron pang ibang mga sinabi si PDEA o dating PDEA agent Morales na iba pang mga impormasyon. So meron pa rin po siyang ibang mga sabi ni Spencer, panoorin yung live ko, ganyan din paliwanag ko. Magaling, matalino ito si Spencer eh. Kaya manood kayo dyan mag-subscribe kayo kay Spencer Lakale. Panoorin nyo yan, isubscribe ninyo dahil malupit po yan. Simple lang yan pero rock yan. At malawak ang isip niyan at independent yan. Yan ang gusto ko kay Sir Spencer. Panoorin niyo yan. Binanggit po ba bukod kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa aktres si Maricel Soriano? Socorro Gomez, salamat po. Malinaw na sinabi niya na authentic ang document so wala dapat pag-usapan pa. Tama ka, Socorro Gomez. Salamat po. Marami, may mga nabanggit siya doon sa kanyang position paper na kanyang pinirmahan. Nilahad kahapon. Hindi nga niya pinirmahan pero nilahad niya. Once, since he was under oath, good as a sworn statement na rin yung mga pinagsasabi niya kahapon. So, yung sinabi niya doon na pinigilan yung operations nila, dinis-approve ni General Gadapan yung operations nila, yung former Deputy Director General for Operation ng PDEA upon the orders of Executive Secretary Paquito Ochoa. So, since nabanggit si pangalan ni Ochoa sa nag-order na ihinto yung operation, ay kailangan mag-shed light siya sa committee. I-confirm niya o hindi yung sinabi na yan ni Morales. Iguro at maraming salamat mga taong may masabi lang, tumataol din kung may narinig sa taol kasi kahit tae yung dahilan, I still believe Bato can get to the bottom. Yun na nga. Pero tandaan natin kasi yung laging paulit-ulit na nami-misconcept ng iba o nami-misunderstand ng iba na yung hearing na yan ay hindi para patunayan na si Marcos ay adik. Kasi that would be unfair. Dapat, nasa kanya-kanya naman na tayong opinion. Hindi na natin kailangan kasi kailangan nating patunayan. May kanya-kanya na tayong opinion. Kami nga 2022 nakinig kay Pangulong Duterte.
Diba? Meron na tayong konklusyon. Kayo naman may konklusyon na rin. Ngayon, hindi ho trabaho ng isang senador na patunayan ng isang bagay na kailangan niyan sabihin, hindi, addict talaga ito. Hindi. Alam nyo, wag niyong igaya kasi nagkakaroon na tayo ng maling konsepto sa Senado eh. Gusto natin yung katulad ni Ontiveros, 'di ba? Mga walang alam ho yung mga ganong klaseng senador eh na nagkukondena. Hindi ho trabaho ng senador magkondena. Ang trabaho ng senador yung pagkaroon ng batas na pwedeng mahugot mula dyan. At ang dahilan nga ho niyan kung bakit kumalat yung ganyang klaseng papel na dapat confidential ho yan. Yun ho ang dahilan. Pangalawa, yung isa niyang hearing, inaalam kung paano pa mai-improve ang paghuli ng droga. Yun ho ang purpose nun. Hindi ho ang purpose ay magkondena ng presidente. Sa rally ho natin gawin yun. Okay? At hindi naman na kailangan, siguro naman hindi na tayo kailangan kumbinsihin pa. Bakit ba tayo naghahanap ng kakampi kung tayo ay kumbinsido naman na? Tama, mali. Di ba ho? Yun ang importante. Eto, tama yung sabi nito. Baka si Ochoa ang dukot ng files. Alam mo, yan ang importanteng magawa ng batas. Na hindi pwedeng dukutin ng kung sino-sino yung mga, kasi mantakin mo. 'Di ba? Merong intelligence gathering. Ito yung intelligence. Tapos merong isang taga Malacanang lang. Sabi niya, ay, kaibigan ko yun. Di pwede yun. Dukutin ko nga yun. Dapat makasuhan. Yun yung batas na dapat gawin nila Bato. Pag merong mga confidential at pinatigil, dapat kasuhan. Di ba? Yun yung dapat eh. Sabi nito isa, mali, banat bay. Bahala ka sa buhay mo, gumawa ka ng vlog mo. Hindi pwedeng basta mali lang, ipaliwanag mo bakit mali. Sabi niyo, at saka yung General Felizardo Serapio na nagpatawag sa kanya sa Malacanang upon the orders of Secretary Ochoa, ay pinapatawag rin natin. So, sabi niyo po, marami pang ibang mga pangalan o personalidad ang nabanggit. Pero sa susunod na hearing, ipatatawag pa po ba yung iba or magfo-focus na po kayo doon sa sinasabi ninyo na ang talagang probe nito, yung leak ng confidential documents? Never naman tayo nawala sa ating focus. No? Yung ating, yung direksyon ng ating hearing ay investigation in aid of legislation. Yan, sabi nito, Bantay Bayan TV at batasan na drug test para sa susunod na mga tatakbo. Di ba sinabi naman ni Bato yan? Agree siya dyan. Gusto niya yan. Malay natin. Antayin natin yung kanyang yan ang i-push natin kay Bato. Senador ka, di ba? Gusto mo yan? Ano mo yan? Gawin mong batas yan. Pag di mo nagawang batas yan, puro ka daldal. Puro ka ngawa. Yan ang ipapush natin kay Senator Bato. Magagawa tayo ng policies para mahinto na itong mga paglilik ng classified documents. Diyan tayo nakafocus sa ating, Vincent Tampo, salamat. Hearing. Hindi po tayo nag-iimbestiga in aid of persecution. I-persecute natin yung kung sino yung mga taong nandoon sa dokumento na yun. So, wala pong katotohanan yung mga kumakalat. Sabi nito, di ba sabi nung ibang si Subiri at ibang senador, hindi ko alam si ibang senador, hindi ako nakapanood ng news. Basta nakita ko si Subiri, parang pinatitigil niya kasi nagiging political na daw. Buti nga hindi tinitigil ni Bato di ba? At sinasabi nung iba na parang naging platform po yung Senado ng mga alegasyon na lang nitong mga diehard Duterte vloggers. Galit na galit si Madam. Madam, eto kasi si alam nyo naman to si DJ Chacha. Matagal na ito nagko-komento sa Twitter ng mga anti-Duterte. DJ Chacha, do your research. Hindi po pro Duterte yung mga vloggers na nagpakalat niyan. Okay? Yung mga anti-Marcos vloggers. Para lang sa kaalaman mo, DJ Chacha, do your research, mag-google ka.
Ang bihira ka. Reporter ka pa man din, di ka marunong mag-Google. Ang mga naglabas ho niyan, hindi ho pro Duterte. Anti-Marcos, oo. Kung ganyan lang palang kapasidad ng utak mo, Madam DJ Chacha, mag-vlogger ka na lang din. Sumama ka na rin sa mga kasamahan mong ensimada vlogger. Di ba? Anong tinamaan ka? Hindi ako tinamaan kasi malinis ang konsensya ko. Never akong nagkarga ng chismis sa channel na ito na walang pruweba. Laging sinisigurado na sinasaliksik ko at sinisigurado natin pag may impormasyon ay merong ebidensya. Ganyan sa channel natin, never nangyari yan. Yung mga talagang Duterte supporter, marami kasi ng vlogger ngayon Ganito, eto papaliwanag ko lang sa inyo para alam ninyo mga tanga kayong mga nanonood na dilawan. Kayo mga dilawan kasi, sige. Binansagan mo kaming mga Duterte supporter lahat Kayo babansagan namin kayong dilawan. Kayong mga dilawan, hindi porket oposisyon o nagkikriticize sa gobyerno ay pro Duterte na. Marami yan. Meron dyan, anti-Marcos lang. Meron dyan, for the views vloggers lang. At meron dyan talagang Duterte supporter at nakikinig sa Pangulong Duterte. Sa kumpas ng ating Pangulo. I-define mo na maayos. Sablay ka na naman Sablay na nga yung mga tweet-tweet mo In the first place, from the very beginning, kinlaro ko talaga yung objective ng aking hearing. Kaya kahit na magali, yan nga mahirap sa atin. Medyo hirap rin yung committee ko, particularly ako being the chairman, dahil galit sa akin yung mga DDS, yung mga Duterte diehard supporters, bakit hindi ko daw dinidiinan yung Presidente Marcos. Senator Bato, hindi ho totoo yan. Hindi, sige, siguro yung iba. Pero yung mga tunay na DDS, makikinig ho sa inyo. Kasi alam namin si Pangulong Duterte, yung kumpas niya. Yung mga totoo hindi yung mga nagpapanggap. Ang dami na kasi yung nagpapanggap Sorry pero it's about time. It's about time to put a divider. Hindi na ako papayag na yung mga Duterte supporter na supposedly malawak ang isip, matatalino biglang nagiging makitid na utak dahil lang sa ilang mga anti-Marcos. Pasensya na Senator Bato, yung mga sinasabi nyo hindi totoo yan na yung mga DDS. Ang tunay na DDS may tiwala kay Pangulong Duterte at sa inyo. Ako naniniwala ako dyan. Yung mga tunay na DDS yung mga nagpapanggap mga walang kwenta yan, huwag nyo nang pansinin. Tapos doon naman sa Malacanang, galit rin sa akin ng Malacanang, bakit ako nag-conduct ng investigation? Ayun ang problema natin ngayon. Pero hindi ko yung pinaproblema. Bahala na. Basta I'm just doing my mandate being the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous. Gawin ko yung aking trabaho. Otherwise, I will be remiss of my mandate as the chairman. So, trabaho lang po ito. Kung saan ito hahantong, bahala na. Wala lang kung dyan. Basta trabaho lang. At saka may dagdag pa pala sa mga oposisyon. Mga conspiracy theorist vlogger. Yung tipong may nakita lang, kukulayan na kaagad ng kung ano-anong kulay. Kasi dapat nating matandaan, pag tayo nag-judge ng isang bagay, dapat may ebidensya or merong pattern. Di ba ho? Katulad nga na sinasabi natin, kasi sigurado ako sasabihin, di ba, banat ba? Ikaw din naman Ba't mo sinasabi na si Rama ginigipit dahil sa maisog? Ikita mo naman yung pattern. Promubahib. Actually, hindi pa nga nagsimula pa yan. Lahat ng mga dumikit kay Pangulong Duterte. May pattern So, may basihan yung pagbibigay natin ng ganong klaseng opinion.
Opo. Senator, paano po kayo napunta roon sa desisyon na magpatawag nga ng hearing dito? No? Kayong mismo bilang veteranong pulis, no? At ngayon nga po ay magsa-second term na po kayo, na ibabase ang investigasyon sa isang 12-year-old document na ito po sinasabi may mga bintang dito na mga taong umano iniimbestigahan, pagkakasangkot ho sa umano illegal na droga, etc. And then, meron pong isang PDEA officer dati na tanging source nitong sinasabing dokumento, pero the rest medyo blur. So, paano kayo nakapag-desisyon dito na ituloy ang investigasyon? Since nagkalat na yan, Ted, no, sa social media, andyan na lahat-lahat, kumalat na yan, sabog na yan. It is incumbent on my part, bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, dahil ito'y leaks ng PDEA, isang ahensya na under my Socorro Gomez, salamat po. Watching from Australia. oversight function bilang senador, bilang chairman ng Dangerous Drugs. So, kailangan natin aksyonan ito, Ted. Otherwise, magsige na lang ganyan. Sige lang ganyan. Lahat na lang mga classified documents natin ay magkakala sa social media, then it will bring down a nation. Kung lalo na yung mga secret at mga top secret documents natin, kung ikakalat yan. Alam mo, may punto naman si Bato dito eh. Kasi alam mo sa ibang bansa, pag ginawa mo yan, yung nilabas mo yung secret document, naku po, yari ka talaga. Hindi, may tawag na sa'yo. Baka nga, yan eh, yung iba, ewan ko ha, ang pagkaalam ko, pagtatraidor na ho yan sa bayan eh, sa ibang bansa. Sa atin, pinakikialaman pa ng nasa Malacanang. Tandaan ninyo, nasa Malacanang yung executive si Ochoa nun eh. So, bakit nalalaman? Kasi sa ibang bansa ho makikita mo yan, yung mga CIA, yung mga ibang mga intelligence agency, may mga dokumento sila na hindi pa pwedeng galawin. Yung authority nun, talagang nalalagpasan ng administrasyong nakaupo. Sa atin, parang sinasabi nga nila, ni Bato, hindi dapat nakokontrol ng nakaupong administrasyon ng mga dokumentong nandyan. Diba? Yun yung problema. Kagaya ni Snowden, oo. Kung sino man yung nilalang na yun. Pasensya na, hindi ko alam yun. Sa Pilipinas lang alam ko. Ay kawawa ang Pilipinas, Ted. So, aksyonan natin ito before it's too late. Kailangan makahanap tayo ng policy legislation. Boss Real Talk, anong kulay ni Jinggoy? Kayo manggi ang huling kulay. Nakita ko sa kanya. Anong kulay? Political color? Hindi ko alam. Tanong natin. Na that will fill the gaps itong mga sitwasyon na ito. Opo. Sa ngayon ho ba meron na kayo naiisip na mga binabanggit yung policy legislation that will fill the gap? Yes, balak nating i-revisit yung dalawang existing laws na tila hindi napapansin, hindi nagagamit at hindi kinatakutan na mga violator na naglilik ng mga classified documents, itong isang Graft and Corrupt Practices Act at yung pangalawa, yung Code of Conduct and Ethical Standards of government officials and employees. Tingnan natin kung gaano kabigat ang parusa dito, kung kailangan natin i-amend itong mga batas na ito, or gagawa tayo ng panibagong batas na nakatutok lang para dito sa leakage na ito, na para mabigyan talaga ng pangil ang batas na matakot yung gumawa ng paglilik. Otherwise, pabalik-balik, paulit-ulit ito na mangyayari. Opo. So meaning, ang nag-leak ng dokumentong ito na kaninyo o naniniwala kayo na authentic from PDEA, yun ang gusto niyong tumbukin dito? Ay pwedeng PDEA from the inside or PDEA from the outside. Mm-hmm. Dalawa lang yan. Mm-hmm. Kung ito'y nakafile sa loob ng PDEA, somebody from the inside of the PDEA ang nag-leak nito. O kung ito ay nileak ng somebody na former PDEA na hindi na sa PDEA ngayon, pero siya may hawak ng papel na ito, he must be a PDEA from the outside. So, kailangan ma-establish natin yan, Ted.
sa ating investigasyon. Pero paano po naman kung yung pong dokumento, maaaring authentic nga na PIDEA document, pero ang laman ng dokumento naman pala ay gawa-gawa lang ng informasyon? Well, gawa talaga yan base doon sa confidential informant. Hindi naman yan, it will not come out from thin air na mag-imagine ka lang na ilagay mo dyan. Hindi naman yan. Somebody is sticking out his neck for this, claiming that siya ang gumawa niyan. So, siguro naman, kahit na sabihin natin, hindi siya masyadong credible, pero kahit naman siguro convicted criminal o yung pinakamasamang tao sa mundo, he has also his own share of truth. Hindi naman natin masabi na magpasama ka na, hindi ka na pwede magsabi ng katotohanan. Di ba? So, pakinggan natin kaya. That's the purpose of the hearing. Wala ho naman tayong question doon sa sinasabi ho ninyo na kahit na itong taong ito may mga alegasyon ng anumang pong issue, meron din siyang sasabihin na katotohanan. My point po ay doon, yun ho bang paggagawa ng mga, kasi hindi ho ba usually merong mga sinasabi na confidential information, may mga informasyon na for validation, ganun po, na maaari na posibleng gawa-gawa lang yung informasyon, gagawa ng papel, and then supposed to be official document yun, subject for verification, tapos ililik sa labas for purpose po din na makasira, paninira po, regardless kung sino yung tao doon sa loob ng informasyon. Posibleng mangyari yan, Ted. Dahil nga ang pinakapunot dulo nito ay yung information coming from the confidential informant. What if yung confidential informant ay galit lang sa mga tao na yan at ginawa niya ng report sa PIDEA? May personal motive siya. Hindi pala user ng drugs pero gawa lang niya ng report para lang masira. Pwede yan mangyari, Ted. Kaya nga nag-apply si Morales ng pre-operation plan at saka yung permit to operate para ma-validate yung information coming from the confidential agent. Pag-start pa lang yan, hindi siya kaagad naniniwala. Although may deposition na binigay yung confidential agent, nilalahad niya yung mga detalye ng activity ng drug using, pero hindi pa rin niya katanggap-tanggap. Kailangan talaga i-validate. Kaya nga nag-apply si Morales ng pre-operation plan. Yung to conduct operation, nag-request siya na mag-conduct ng surveillance, mag-conduct ng surveillance doon sa mga subject at mag-casing operations doon sa nasabing condo unit ni Marcel Soriano dyan sa may Rockwell. So, pero ito rin... Ang problema kasi, Sir Banat, by under ng executive ang PIDEA. Actually, may punto ka dyan. Kaya lang, hindi pa rin dapat inilalabas. Hindi ibig sabihin under ng Malacanang ang PIDEA, may otoridad na silang makialam doon sa mga dokumento na supposedly confidential. Hindi ho dapat. Kung gano'n ang siste, meron tayong loophole sa batas. Yan nga yung sinasabi nila ni Bato May problema tayo sa batas. Bakit pwedeng pakialaman? So, ganun na lang ang mangyayari lagi, 'di ba? Kunwari merong investigasyon ng PIDEA, di kaya tandaan niyo etong investigasyon na to, ito'y lumalagpas po doon sa pangkalahatang administrasyon. Hindi lang ho yan dapat ngayon. Okay? Kahit sa mga susunod na administrasyon ngayon, susunod na administrasyon, dapat bawal pakialaman ang investigasyon ng PIDEA, investigasyon ng NBI, investigasyon. Kasi diyan nagkakaroon ng korupsyon. Naintindihan natin? Dapat yun pumasok sa utak natin na malaking bagay yung ginagawang pagdinig na yan. Kasi mangyayari, every time na lang na merong masasangkot na isang opisyal o di kaya isang politiko. Kasi at that time, tandaan niyo at that time, hindi naman nakapwesto si Marcos bilang bilang part ng executive. Okay? Siya po'y, ang pagkaalala ko, siya po'y senador diyan. O ibig sabihin po, sandali, senador ka, hindi ka executive, pero kung totoo man, yung sinasabi ni Morales, di ba? Bakit pinigilan nung nasa loob ng executive? Naintindihan natin? So mangyayari niyan, every time na merong masasangkot sa krimen ang isang opisyal ng gobyerno,
kung sino man yan, mayor, senador, congressman, isang tawag lang niya pala sa kaibigan niya sa loob ng Malacanang. Tapos na usapan. Yun yung dapat nating ma-resolba. Hindi lang pang ngayon. Kasi yung iba sa atin, ang babaw ng isip. Ang isip kagad, hindi kailangan una-una, ito ha, ilagay nyo sa utak nyo to. Hindi naman na magbabago isip ng tao. Yung mga taong naniniwala na hindi adik si Marcos, hindi na magbabago yan. Yung mga naniniwalang adik si Marcos, hindi na rin magbabago yan. There is no point in proving. Tingnan nyo, anong nangyari nung dinala si Maricel? Inamin niya ba na siya ay gumagamit? Hindi. Pwede ba siyang puwersahin na umamin? Hindi. Eto, pangalawa, si Ochoa, kung sakaling umapir dyan, sasabihin ni Ochoa, wala ko alam dyan. Mapipilit ba si Ochoa na umamin? Hindi pwede. Kailangan mong umamin. Or kulong ka. Hindi kasi ganun ang usapan. Yung mga, tandaan ninyo, yung mga senador na gumagawa niyan, wala sa hulog. Pag hindi namin nagustuhan ang sagot mo, kulong ka. Di ba dyan nga tayo nagalit doon sa mga gumigipit sa mga tao ng SMNI? Tama, mali? Totoo eh. Kasi nga, sandali. Porket ayaw nyo yung sagot ko, kukulong nyo ko? Hindi, ganun yun eh. So anong punto dito? Ang punto dito, dapat pangkalahatan. Ibig sabihin po nung pangkalahatan, dapat kasuhan ang sino mang mangingialam sa kahit sinong o kahit anong confidential na dokumento or investigasyon. Kasi yun yung problema sa Pilipinas eh. Hahanap tayo ng tropa natin dyan. Hanap tayo ng kadikit natin dyan. Tapos, ano natin, padukot natin yung mga papel. Yan ang problema sa Pilipinas. Yan sana yung masolusyonan ni Bato. Gumawa siya ng batas na mas matindi yung... Kaya nga sinasabi niya, may dalawang batas na dapat maayos. Na siguro, tama yung sinabi niya, na pagka pinakailaman ng isang bagay, ako sa loob-loob ko, sana ang gawing batas ni Senator Bato, magpasa siya ng bill na panghabang buhay na pagkakulong. Pagka ikaw, tumawag ka para pigilan ng isang operasyon. Di ang ganda sana kung gano'n na mangyari. Di ba? Sabi nito isa, pa-drug trace na lang, tapos na. Tanungin kita, Josie, eto, makinig ka, ikaw na lang sumagot. Pag nagpa-drug test yan, tapos nagpasa ng negative yan, maniniwala ka ba? Hindi, ako nagtatanong lang, lawakan mo isip mo. Pag nagpa-drug test yan, maniniwala ka ba? Di ba hindi rin naman? Naku, nagurgur na naman tayo. Putang inang internet yan. Anyway, tuloy na lang natin to. Nagurgur na naman tayo. Anyway, ituloy na natin to. So, yun yung pinupunto natin dito eh. It doesn't matter whatever the result ng mga sinasabi niyong drug test. Kasi hindi naman din tayo maniniwala. Marami naman tayo maiisip na, dinoktor yan, ginanito yan. What's the essence? Di ba ho? Babalik ko tayo doon sa dati. Ang problema ho kasi sa atin, marami sa atin, hindi ho nakinig. Tapos ngayon, naghahabol. Naghahabol kayo ng, ewan ko kung ano yung hinahabol ninyo. Yung iba, naghahabol ng views. Naghahabol ng kita. Pero yung kayong mga madaling maniwala at nagalibol kayo noong panahon ng 2022 at naniwala kayo sa mga vlogger nyong budol, ano ba hinahabol nyo? Yung pagsisisi nyo ba ngayon, itinatransfer nyo into hate? To the point na hindi na kayo nag-iisip ng tama? Huwag ganun.
Walang mangyayari sa atin kung ganun ang ganun tayo eh. Oh, di ba ho? Problema sa atin dahil nga nagkamali tayong desisyon kung ano-ano diskarte natin ngayon. To the point na nasisira na ho yung kasi sabi ko nga sa inyo, di ba? Pag ang utak ay o kaya ang puso ay matindi ang galit o kaya ng emosyon mo ay ang utak ko mababa, di ba ho? Yun ang problema. Kaya nga sana ho magkaroon ho tayo ng tamang pananaw. Hindi ko naman ho sinasabing wag ho tayong gumalaw, pero yun tama lang. Kasi pag dumidiskarte na ho tayo ng aayon sa ating puso, pambihira. Nagiging tanga na ho tayo. Yun ang katotohanan dun. Di ba? Yung network ko. Nayari na. Pero gayon pa man, tuloy lang na ho natin ito. Sabi nga, tuloy natin ha. Anyway, ang part na to, hindi nyo na napapanood sa live. Mapapanood nyo na lang sa full video, i-upload ko po. Dinisapprove ni General Gadapan upon the orders daw of former Secretary Ochoa. So, hindi nga natuloy. So, hindi na-confirm. Unvalidated yung report na yan. But it still remains an information. Opo. Unvalidated information na yan. Opo. So, sir, meron ka ninyo kayong next hearing on May 13? Meron, isang hearing ngayong Monday, May 13. Opo. Sabi ho ninyo na na patatawag ninyo ang mga nababanggit na pangalan dito. Considering po that I think ito'y imbitasyon lamang and they can refuse to attend the hearing, nangangahulugan ho ba na kapag hindi sumipot, hindi pa kayo magtatapos ng inyo pong pagdinig, hindi sasarahan ito hanggat hindi sumisipot ang mga iimbitahan ninyo? If we are not satisfied by the explanation, by the reason of their non-appearance, then maybe we will be forced to issue subpoena. Kung hindi pa rin sila mag-appear doon sa subpoena, then maybe we can ask for the issuance of warrant of arrest from the Senate President para to force these people to appear before the committee. And you're talking about sino-sino po ito na mga tao? Lahat ng ating nabanggit ng hearing na pinapatawag, Attorney Ochoa, si General Serapio, may dalawa pa, yung James Kumar na allegedly tumawag kay Morales para ihinto na yung para i-bribe siya na hindi na siya patuloy ng pag-testify sa committee. May dalawang tao pa yun, yung sinabi ni Morales. Then, we are not going to suppress the truth. Palabasin natin kung anong totoo dyan. Opo. So nangangahulugan na hindi pa masasabing last hearing na yung May 13. Ano po, Senator? Posibleng last, posibleng magpatuloy. Depende sa outcome ng next hearing na yan. Opo. Paano po, dito ho sa inyo bang mga panuntunan dyan? Kasi si Senator Zubiri po, nagkaroon din ng statement, di po ba? I'm sure ito po inyo nabasa at napakinggan na. So paano po, as chairman of the committee now, how do you deal with this sa leadership po ng Senado? Sa usapin po itong mga pagsubpina o imbitasyon? Well, as far as committee hearings are concerned, ay talagang binibigyan ng respeto ng liderato ng Senado yung chairman na mag-conduct ng hearing. Hindi po sila nagpapahinto, hindi po sila nagpapadelay. Yan na po ang kalakaran namin dito. Kaya very, very dependent sa chairman yung liderato kung anong gustong gawin ng chairman. Basta it is within the rules of the Senate ay talagang andyan lang yung liderato to support. Pero yung sabi mo na statement, hindi ko pa nabasa anong sinabi ni SP. Please, kung opo, na wag hong magpagamit ang Senado at ang mga komite sa mga kumbaga po propaganda
Ano ho, ito ho, wala naman siya binabanggit specific po, Senator, in all fairness, no? Meron lang siya mga, kumbaga po, reminder sa mga kapwa ho, Senador at mga committee chairman na mag-ingat po sa pagpapagamit sa mga komite sa mga ilang pong issue na maaring ang intensyon po ay malagay lang sa alanganin ang ilang pong mga sektor. Parang ganun po ang dating. Yeah, totoo yan, Ted. And I am with him pagdating sa statement na yan dahil hindi lang siya bilang Senate President, kundi kaming lahat ng mga senador, kaming 24 na senador, ay nag-iingat talaga na hindi tayo magamit sa politika. Hindi tayo dapat magamit ang ating committee para sa mga agenda ng mga tao na may gustong ipupurso, no? Hindi tayo magpapagamit. I agree with him. Dapat talaga hindi tayo magpapagamit. Otherwise, kung magpagamit tayo, mawala yung objectivity ng ating kinakandak na investigation. Magiging useless yung investigation natin kung magpadala tayo sa politika. Wala pong politikahan ito. Kahit nasabihin nyo na I am identified with the former President Duterte, kung ano man, kung meron mang standing feud between Marcos and Duterte ngayon, hindi po ako magpapagamit. I swear to God, hindi pa ako magpapagamit. Yung po bang statement naman po ni former Senator Trillanes, ano ho, kung mamarapatin po ninyo, maitanong lang namin, inyo rin po napakinggan at nabanggit din po doon ano, na ito'y bahagi po ng distab itong ginagawa nyo pagdinig. Short reaction lang po, Senator. Yeah, pakisabi lang kay Trillanes, Ted, na kung siya ay destabilizer, kilala siya na coup-plotter, huwag po ako, hindi po ako ganun. Kung siya ay nagpapagamit ng kanyang pagkasenador sa politika, hindi po ako nagpapagamit. Iba po ako, hindi po ako Trillanes na mag-destabilize. I want stability in the government and in the present setup. Yan po ang akin. Hindi po ako nagugulo. Ang akin lang po ay trabaho lang ito na para lang mahinto yung leaks. Wala po ako hidden agenda dito. Wala po ako ibang hidden agenda na pabagsakin yung rehimeng Marcos or sirain yung pagkatao ng ating Pangulo. Wala po akong ganong agenda. Cross my heart, hope to die. Kaya tamaan mo man ako ng kidlat. Ngayon, hindi po yan ang aking objective. Opo. Sige po. So sir, panghuli po nabanggit niya ni Huba, no, na parang doon po sa hearing, meron ako napakinggan po na ang hirap ng posisyon nyo, no? May mga DDS ka ninyo na nagagalit sa inyo at paano po namin to dapat tanggapin? Kami po mga nag-oobserba, nanonood rito, nakikinig ng mga balita. Sa usapin po ng mayroon pong grupo na dalawang grupo po ito, no, na nasa gitna po kayo at parang you're caught between the devil and the deep blue sea situation dito. So, ano ho ang inyong mensahe po sa amin lahat? Sa mga nakikinig po sa amin, nasaan man po silang panig? Ayan tingnan niyo mga kababayan. Tuloy-tuloy lang tayo sa live natin, medyo naputol tayo. Napaka-importante nito sinasabi ni Ted Pailon . Kaya nga dapat lawakan natin po yung ating isip. Bakit nyo? Kasi ito, makikita mo dito, we're being mocked. Dahil, tama nga naman, akala ko ba taga-diyan ka? Akala ko ba bata ka ni Duterte? Parang ganun ang dating . Akala ko ba bata ka ni Duterte tapos mismo mga Duterte supporter, binabanatan ka. Kasi nga ho tayo, sa totoo lang, pasensya na ho pero masakit itong sasabihin ko. Masakit ho talaga itong sasabihin ko. Ginugulo kasi tayo ng isang vlogger dyan . Na kayo, tatanga-tanga naman kayo. Nagpapaniwala kayo kaagad. Isang kumpas lang niya na sinabing, bayaran ka ba to? Lahat na, bayaran si Bato, bayaran si Bato, bayaran si Bato. Yung bang wala tayong sariling isip, ano ba kayo? Tanga na lang ba talaga kayo forever? Tanga na nga kayo noon, naniwala kayo sa vlogger na yan . Isipin nyo claiming to be Duterte supporter kayo. Nung panahon ng kampanya na si Pangulong Duterte binabanatan si Bongbong Marcos, kung ano-ano tinawag ng vlogger na ito kay Pangulong Marcos ay kay Pangulong Duterte. Mangkanor, kung ano-ano pa sinasabi niya. Diba? Tapos biglang ngayon, na-realize niya mali siya.
Tapos mag-anti-Marcos na siya ngayon. Tapos kayo na namang mga Duterte supporter, biglang, hindi, Duterte na uli kami. Alam mo, gusto nyo na real talk, kayong mga tanga dyan? Hindi kayo Duterte supporter. Yun ang totoo. Hindi kayo Duterte supporter. Ang tawag sa inyo, uto-uto. Gullible. Kumalat na yung virus sa inyo ng katangahan. Araw-araw nyo na lang ginagawang tanga yung sarili ninyo. Ayan na naman. Tapos ngayon, ganito. Darating na naman ng panahon. Iba na naman ang tono ng vlogger ninyo. Susunod na naman kayo. Hanggang kailan kayo magpapakatanga? Hindi ko sinasabing makinig kayo sa akin, ha? Ang sinasabi ko, magkaroon kayo ng sarili ninyong isip. Huwag yung basta-basta kayong humuhusga dahil lang sa damdamin ninyo. Kaya tuloy ganyan ng reaction ng ibang tao sa atin eh. Kesyo parang ang dating sa si Bato, sinisisi palagi. Kesa na, alam niyo yun, kesa na suportahan natin yung magandang nagawa dahil lumabas din ito finally sa mainstream media. O bakod ng politika. Well, kung saan bakod magandang politika sa ngayon, no, please spare my committee from politics. Itong ginagawa po namin ngayon, we are trying to be very objective. Ang objective ng aming hearing is para mahinto na itong mga PDEA leaks na ito. Kasi yun nga, napaka-sensitibong mga dokumento ito, mga classified documents na hindi dapat napunta sa kung kanino-kanino lang. So yun po ang objective namin. So kung both sides of the coin ay galit sa ginagawa ko ngayon, it goes to show, Ted, na wala akong pinapanigan. Andiyan po ako sa gitna. Kasi galit silang dalawa sa akin, both sides. So, nandyan natin sa gitna. Kung anong objective natin, be objective palagi sa ginagawang hearing. Kung tayo magpapadala sa kung anumang mga emotion ng both sides. Basta trabaho lang po ito. Wala po tayong hidden agenda. So yan po ang ibig sabihin yan. Pag hindi masaya yung dalawang panig sa ginagawa mo, ibig sabihin wala kang pinapanigan sa kanila. Then you fail to please them. Opo. Sige po, so Senator Bato, salamat sa inyo pong panahon at kami makikibalita kung kinakailangan para din po sa kaliwanagan sa isyong ito. Salamat po, Senator. Ayun, maganda yung paliwanag ni Senator Bato dito na talaga nga namang wala siyang pinapanigan. Siya po ay patas lamang po sa kanyang sinasabi at iimbestigahan niya according to the truth. Importante ko kasi yan eh. Ito, may pakinggan ho tayo ha. Maganda ho itong video. Hindi maganda. Gusto kong reactionan lang ho itong video na ito. Wait po. Ito. Wait. Ito. Saan na yun? Nawala. Ito. Ayan. Of Senator Chis Escudero. Ba't ganyan yan? Tagilid? You want to Nakatagilid? Wait lang po. Ayan. Importante ho kasi ito eh. Komento ni Chis Escudero. Dapat po ba nating magalit dito sa komento niya o dapat po nating unawaan po itong kanyang komento? Pakinggi. Pasok. Something, Your Honor. Please continue later, ha? Very briefly, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'd like to raise a point of order which I hope the Chairman will consider and did not rule upon it at this moment. Number one, when we subscribed our witnesses to tell the truth, the only the truth and nothing but the truth, it is limited only to what he knows based on his personal knowledge, what he knows to be and known to him to be known to be. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po ngayon, Chairman, nahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo? Hindi po pwedeng ganun. Limitado lamang ang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal.
Linawin natin ito kasi maraming nagalit dito kay Chis Escudero nung sinabi to. Pero may punto naman po siya. Kasi ganyan no ang investigasyon. Hindi maaaring meron kang narinig, yung narinig mo na yon sa isang tao, ikaw iimbitahan mo yung sinabi ng isang tao. Kasi ang sinasabi ni Morales, ito ay nakuha lang namin through a confidential source na hindi niya pinangalanan, at tama rin naman yun, di naman niya pwedeng pangalanan, tapos ipatatawag mo na yung binanggit ng tao na yon. Tandaan niyo si Morales, pangatlo na ho siya. Okay? Yung una, yung main source, tapos yung nagsabi sa kanya, at yung unang-una, kung sino talaga yung taong naandun. Ang nangyayari, pinapatawag kagad natin yung pangalan na naandoon, even if meron pang pinagdaan ng ibang mga tao. No, kahit nga sabihin na natin, second ka na pangalawa ka na lang hindi ikaw mismo yung direktang sinabihan, ipatatawag na lang natin kaagad. May sabit ho doon. Kasi nanumpa ka doon sa naaayon sa nalalaman mo. Hindi ka manunumpa na naaayon sa nalalaman ng ibang tao. Importante ho kasi yun. If we want to correct this kind of perception, pagdating mo sa Senado, kasi nangyayari, hearsay na. Hearsay na po yun. Diba? Mantakin mo, tanungin, may magkwento lang sa'yo. O sabi ni, kunwari, halimbawa sabi ni Boss Dada, uy, ikaw Coach Oli, sabi sa akin ni Boss Dada, alam mo ba si Coach Oli, meron siyang jowa na si Ivana. Sinabi lang ni Boss Dada ito nabanggit si Ivana doon. Ako naman, patawag nga yan si Ivana. Sandali, walang kinalaman yung ali doon Bakit siyang ipapatawag ko? Ilagay lang natin sa tama. Yun ang sinasabi natin dito. Diba? Mali naman po ata yun na dapat ang ipatawag natin kung sino yung nagsabi. Hindi pwede yung kung sino yung pinangalanan niya. Basta-basta lang. Na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Ngayon, kung may sinabi man yung taong yun, yung tao yun ang nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang informant na hindi na niya maalala. He is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun, hindi si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, baka kasi akala nung iba kinakampihan ni Escudero yung ino-oppose niya si Morales. Hindi ho yun ang punto dito. Ang sinasabi lang ho ni Escudero dito, alam niyo naman ako, minsan bumabanat ako kay Escudero. Kaya lang ilagay lang natin sa tama yung pananaw natin. Si Escudero, sinasabi niya, hindi pa pwedeng manumpa at sabihin ni Morales, adik yan. Kasi yung iba pinipuwerse. Diba? Adik yan si Marcos. Hindi pa pwede yun. Kasi siya, nakita lang naman niya. Kaya nga, yung iba, mali yung pananaw dito sa hearing na to na kailangan kundinahin si Marcos. Remember, that document does not mean guilty na si Marcos. That document is to investigate. Diba? Ang problema dyan, yung sinasabi ni Bato, yung pinigilan o bakit nag-leak yan. Yan tuloy, dahil sa pag-leak, pinigilan ngayon. Yun ang sinasabi dyan. Nililinaw lang natin yung sinasabi ni Escudero. Yung nakahalubilo niya, kung maalala niya at babanggitin niya, yung informant. Para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Pangalawa, binanggit niya si Ginoong. That's why it's very important in every, alam mo yun, sa husgado, importante, halimbawa, di ba may video? Alam niyo yung video, di ba? Video. Yung video na yan, kailangan tawagin yung kumuha ng video. Para sabihin, eto nasa batas ho ito Hindi ko ito inimbento at ito rin yung sinasabi nila Escudero. Ako, bilang kumuha ng video, kailangan sabihin ko sa korte, that video is mine, ako kumuha niyan at nakita ko talaga yon na nangyayari.
Kailangan mo, kaya nila, kasi marami nagagalit, bakit daw hindi nagagalit sila, ba't hindi pinapangalanan yung informant? Okay? May punto naman na hindi pa pwedeng masisira. Siyempre, masisira naman si Morales dun sa informant niya. Pero, kaya hinahanap yun, kaya tinatanong yun, kasi yung informant ang may personal knowledge kung bakit nila nilagay o kung sino man yung naglagay ng pangalan ng mga subject na si Marco, si Maricel Soriano at iba pa mga artista, sila ho ang may alam kung bakit nila nilagay yun. Gets ninyo? Yun lang ang sinasabi ko ha. Kung bakit nila nilagay yung pangalan na yun, sila ang dapat sumumpa at sasabihin nila, I will tell the truth, nothing but the truth. Di ba? Kaya nila sinusumpan, sinasabi nila, ako ang nagsulat niyan, tama yan sinulat ko, meron akong personal knowledge dyan. That's why hinahanap yung informant ni Morales. Ang sinasabi lang ni Escudero dito, hindi pwedeng si Morales ang magsabing, totoo yang nakasulat na yan. Hindi pwedeng siya lang. Unless, siya yung nagsulat. Nagigets nyo? Importante yun sa pagdinig. Importante rin yan sa husgado. Na isusumpa mo lang na totoo yun kung ikaw mismo ang gumawa noon o sa'yo galing mismo yung dokumento na yun. Kaya nga hinahanap kung kanino galing yung dokumento. Kaya dito pumapasok na napaka-importante na si Maharlika humarap sa Senado. Yung iba kasi dyan, nagagalit, bakit nyo paharapin sa Senado? Para gurgurin. Tanga-tanga naman kasi. Kaya siya pinahaharap kasi siya po yung naglabas ng dokumento. So bilang ikaw naglabas ng dokumento, patunayan mo ngayon kung itong dokumento ba to, may personal knowledge ka. Sino nagbigay sa iyo niyan para sabihin nung nagbigay sa iyo, ako, nanunumpa ako na totoo ang nasa dokumento na yan. Hindi pa pwede kasi yung, paano kunwari may sulat ako dito, ito, merong nagbigay sa akin, sabi sa akin dito, si Bato daw, kalbo, di ba? Binip nakikita natin si Batong kalbo, kailangan nating sabihin na, eto kasi, sinabi sa akin nakalbo si Bato, malay mo kung nakawig lang yan. Kailangan ko sabihin, isumpa, oo nga, nakita ko, kalbo. Lalo na kung hindi visible. Nagigets nyo? Halimbawa, hindi visible o hindi naman umaamin yung tao na ganun siya. Katulad si Maricel, di niya inamin, di ba? Na ganun siya. Kailangan, yung may alam na personal na si Maricel Soriano at saka si Bongbong Marcos ay adik, kailangan yun manumpa at sabihin niya, ako, nanunumpa ako, nakita na sarili kong mga mata. Yun dapat ang gawin. Yun po kasi yung sinasabi ni Escudero dito. Itama lang natin. Kaya napaka-importante po ng ebidensya. Ako, dito ako naiinis kay Maharlika. Kasi, kung hindi ka pala ready sa mga binubulgar mo, pinapahamak mo yung taong na naandoon. Dapat naisip mo na yan bago mo binulgar. Kasi ako nga mga vloggers, ang dami kong natatanggap na mga ganyan, yung mga kung ano-anong informasyon. Pero pag tinanong ko sila, handa ka bang humarap sa camera at sabihin na, alam ko ito, nangyari ito. Kung hindi ka handang humarap, wag na lang. Kasi alam naman sabihin kung totoo yan, nang hindi ko naman nakita. Gets ninyo? Yun yung importante dun May nagbigay lang, ang dami ho niyan. Yung magbibigay ng, ito, merong project dito na ninakaw ni ganito, ni ganito, ni ganito. Pag tinanong mo, may personal knowledge ka ba? Handa ka bang interviewin kita? Handa ka bang humarap sa camera? Tapos, gusto mong ako maglabas niyan? Ayaw mo palang humarap? Ayaw mong patunayan na totoo yan? Anong tawag mo sa akin?
tanga na maglalabas lang ng isang expose na hindi ko naman kayang panindigan dahil hindi ko naman nakita personal. Naintindihan nyo natin kung ano ang pinagkaiba ng chismis at yung meron kang ebidensya. Even if may nakikita ko, halimbawa, kasi ang daming ganyan yung mga project. Alam mo ba, Banat Bay, itong project ni ganito, ni Congressman ganito, ninakaw lang niya. Ito yung picture. Hindi ako nagpo-fall sa trap na ganyan. Ito yung picture, kita mo, Banat Bay, hindi tapos. Kung tanga akong vlogger at gullible ako na vlogger, ilalabas ko yun. For the views yun eh. Sasabihin ko, Congressman, ina mo. Congressman, ina mo. Tingnan mo ito. Hindi mo tinapos, ninakaw mo na. Yung pondo. Yari ka. May alam ka bang personal na talagang kinuha niya yung pera? Hindi, meron lang akong source na hindi ko i-reveal. Tapos, pag hinanap na yung source, manunumpa na siya na totoo yung sinabi niya at nakita niya na kinuha talaga nung congressman. Ayaw niya na. Alam niyo danger dyan? Every time na meron na lang kaaway yung kalaban, mag-feed sila ng kung ano-anong dokumento. Kaya nga pinapaliwanag ni Escudero dito na importante yung first-hand information. At yung first-hand information na yon, yung tao na nakakita ay dapat sumumpa. Naintindihan nyo? I am not against PDEA leaks. Ayan na nga, sinasabi na nga mismo ni Bato eh. Totoo yung dokumento. Ang punto lang dito, yung laman ng dokumento, totoo ba? Ang makakapagsabi lang ng totoo yung dokumento, yung sumulat doon ng pangalan ng mga tao na yun. Yung personalidad na yun. Siya dapat ang sumumpa dito at sabihin niya. That's why it is important for Maharlika to appear since sa kanya nagsimula yan. Urong sulong din eh. Wala din. Ano ending nito? Tanungin ko kayo, ano ending nito? Sinira lang si Bato. Yung matinding kaalyado ni Pangulong Duterte, iilan na nga lang na kaalyado ni Pangulong Duterte nasira pa. Now you would ask me why I consider that person as a Trojan horse? Alam niya kasing there is no ending to this. Tandaan ninyo. Hindi yan tao na yan nagsasalita ng walang payo. May advisor yan at sigurado ako abogado. Alam nila there is no ending to this. Bakit? Hindi naman pwede nilang puwersahin si Maharlika mag-appear kasi American citizen. Second, hindi nila pwedeng puwersahin si Maharlika ilabas ang kanyang source. Hindi pwede rin yun. So sa madaling salita, no one can force Maharlika. So walang ending ito. Ang ending nito, tinarget si Bato. Hello! Mag-isip tayo na mabuti. Hello! Isipin natin ng mabuti na napasukan tayo ng Trojan horse. Kita nyo? Iilan na nga lang yung kaalyado ni Pangulong Duterte sa Senado. Pinagdudahan nyo pa. Sakit! Ang sakit, di ba? Ngatain ninyo yung katotohanan. Ngatain ninyo. Ang gadapan na binabanggit ang pangalan ng dating Executive Secretary. Ang imbitahan po natin kung pwede pa pero ayon sa chairman ay wala na. Yung kiausap at kilala lang din niya. Si Ginoong Gadapan. Kasi alam mo ang ending nito, lahat ng iimbitahan magde-deny. Lahat ng iimbitahan. Wala na. Pwede mo bang puwersahin yung inimbitahan mo? Hindi naman si Ontiveros to si Bato. Kung si Ontiveros yan, wala na sa hulog. Sasabihin lang nung kuwari, inimbitahan si Ochoa, wala akong alam dyan. Sino ba nagsabing ako nandyan?
Eh yung source lang ni Morales, asan yung source ni Morales? Alam mo kung abogado ka, maiintindihan mo, trap ito eh. Maiintindihan mo na, sandali, mali ito ah. Mali itong ginagawa na to. Nahuhulog sa patibong to si Bato ah. Nakakawawa siya dito. Pero dahil nga may bayag to si Bato, nung totoo, may bayag to si Bato eh. Matapang to eh, papalag to. Tuloy niya. Di ba? Alam nyo mga kababayan, napaka-importanting maunawaan po natin ito. Kasi kung ikaw ay isang taong mababaw lang ang pag-iisip, yung makitid lang ang isip mo, mahuhulog ka talaga sa patibong. This is a trap. Ano trap nito? Ang ending nito, hindi naman natin mapapatunayan through that. Kasi sabihin natin, marami nagsasabi dyan, sasabihin nila, drug test na, drug test. Alam mo, isa lang yung sasagot nila, tapos na yun eh. Oh, kahit ulitin pa, maniniwala ba tayo? Maniniwala ba kayo sa magiging resulta niyan? Yung mga taong nagtutulak nito, alam nila ang ending wala. Walang ending to. At yung mga taong nagtutulak nito, aside sa walang ending ito, alam nilang this will not be effective to bring down a president. Why? Sinabi na ni Pangulong Duterte, wala naman nakinig noon. Yung 31 million, nagpakaloko-loko din. Nagpakauto-uto, nagpabudol pa din. Alam nilang there is no ending to this. Actually, I think these people pushing for this is a diversion to the true problem of our society, which is hunger at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Which is the masasabi nating force ng pagbabago ng ating konstitusyon. Diversion ho ito. Dapat ang focus natin, ang bantayan natin yung kamera, bantayan natin yung problema ng pagtaas ng bilihin, korupsyon sa mga public official, yun ho dapat ang binabantayan natin. Eto, 2022 na yan, nangyari na yan. Ang sagot ng mga mabababaw isip, wala namang ebidensya nun. Ngayon may ebidensya na. You call that an evidence? If there is really an evidence, bakit hindi pa ilabas yung video? Yun, kitan mo na sa mata mo. Kaya nga ako, di ba, ang tagal ko na sinasabi, ilabas yun na yung lintik na video na yan. Gusto nyo ng ebidensya? Ilabas na yung video. Hindi, napakarami pa nating hanas eh. Gusto nyo ng ebidensya? Yun yung ebidensya. Kulitin nyo, yung nagpuputak-putak dyan na ilabas yung video. Hindi yung may teaser. Eto muna, boses muna, picture muna, screenshot muna. Naalala ko, sinabi nila nun, May, lalabas yan, May na. Pagdating na May, hindi, June na, June. Pagdating June, July na, July. For the views ang puta, halatang halata ka. Huwag ganun. Ginagago nyo yung tao eh. Pinapaasa nyo yung tao, huwag yung paasahin yung tao kung wala naman. Ilabas nyo na kung meron. Ganun lang kasimple ho yun eh. Huwag tayong manloko ng tao para lang sa views ninyo. Ginagago nyo yung taong bayan eh. Ginagago nyo yung mga tunay na Duterte supported na frustrated na. Pinapaasa ninyo. Ano gusto nyo? Mawala to mga to? Yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte, mawala ng tuluyan? Mahirap po. Mag-isip po tayo mga kababayan. Hanggang dito na lang po muna tayo ha. Maraming salamat po.